Not in my 2025 bingo card ang mag-train sa isang local train sa India. I met some friends here at the train. Hi guys. Ang dami kong pinagdaanan today guys. Kasi yung iba binubuli-buli ako na parang grabe yung experience guys. Hindi ko alam bakit ko to ginawa sa life. Hi guys, welcome back to my channel. So we are still here in India guys, and it's our last day dito sa New Delhi kasi today we are traveling to Agra. So Agra, doon makikita ang Taj Mahal guys, no? So magti-train tayo from New Delhi to Agra. Tapos ang biyahe, it depends on the train na masasakyan natin. Merong mga 2 hours, 3 hours, 4 hours. Tapos, actually last week ko pa tinatry na mag-book ng train. Dito kasi sa India, para ka makapag-book ng train, kailangan gumawa ka ng IRCTC na account. Parang Indian Railway System account. Ganun, magre-register ka doon using your email, your details, tapos yung phone number. For some reason, last week ko pa tinatry, hindi talaga ako makaproceed. Tapos, kagabi, like, I spent 2 to 3 hours. As in, late na ako nakatulog kasi pinifigure out ko, paano ba to? Kasi nakapag-register na ako. But every time magbabayad ako, lagi siyang nagsasabi ng invalid account or basta hindi na validate yung account ko. Tapos parang kailangan ko ng Indian number. Wala kasi akong Indian na number. Philippine number, wala siyang plus 63. Yung option lang dun is plus 91, which is yun yung Indian country code yata, no? So, hindi talaga ako makapag-verify ng account ko. Sabi ko, paano ba to? Di ako makapag-book ng ticket. And then, ang worry ko, kasi baka maubusan ako ng ticket. Pero wala talaga. I tried my best na makagawa at makaproceed sa IRCTC account. Wala talaga. Tapos nagtry ako mag-book sa third party, mga to go. Hindi siya to go. Basta mga ganun. Tsaka Ixigo. Every time magpipay ako, naghahanap pa rin sila ng IRCTC account. So, nagbasa-basa ako. Pwede naman daw bumili na lang ng ticket sa mismong train station. Pero, may times daw na napupuno at nasusold out. So, marami naman mga train stations dito. Pero, itry pa rin natin na mag-walk-in na lang. Hopefully, may mabili tayong ticket. So tara, let's go. Ayan guys, nag-Uber na ako kasi mga 350 rupees lang naman. Mga siguro 200 pesos. Tapos, ang pupuntahan ko sa Hazrat Nizamuddin Railway Station kasi parang mas maraming trip doon kaysa sa New Delhi Station. Nag-check kasi ako ng mga trips today. So, parang maraming trip doon sa Hazrat Nizamuddin. Kasi doon yata yung start. So, doon na lang tayo bibili ng ticket, baka more chances of winning. So, paalis na tayo dito sa area na to. Dito sa may hotel ko. Grabe, dito mo talaga sa pag-stay ko dito. As in, may immerse ka talaga sa buhay nila. Sobrang parang makaluma, no? Yan guys, nakarating na tayo sa train station Hazrat Nizamuddin. Daming tao sa station. So, wala pa akong ticket. Saan kaya tayo bibili ng ticket? Entry to platform, charges per trip 20 minutes. Saan kaya bumibili ng ticket? Sa taas kaya, platform 1 to 8 daw dun eh. Gate number 1. Wait lang, saan kaya bumibili ng ticket? Pero ditong nakasulat. Tapos chinek ko may nakasulat na booking office. Ayun no, dito. Booking office. Doon daw? Or sige, try nga muna natin dito sa taas. Pag wala, baba na lang tayo. Ang hirap kasi meron tayong ganito. Ito kaya, wala pa akong train ticket na stress. Ayan, may nakasulat unreserved ticket. Ticket counters. So baka dito may mga natutulog dito. Tama kaya itong napuntahan ko? Sige, magtanong tayo guys. Ticket to Agra. Agra Fort, yeah? 1. Magkano kaya? Tanong muna natin guys. How much? 1. Yeah. 95 to Agra? Oh, only 95 lang pala. Where is the station? Number 2? Okay, thank you so much. 95 rupees lang daw. So siguro mga 40 pesos lang to. Parang mali parang ito yung pinakamurang train. Kasi nag-check ako online para mga 1,000 plus rupees.
Kaya yung binibigay ko sa kanya ang pera, 1,000. Tapos sabi niya, 95 only. Pero sabi niya, platform number 2 naman daw. Gano'n kaya katagal yung biyahe natin dito? May nakasulat naman, platform 1 to 8. So doon, yun guys, merong security check dito. I-scan lang natin yung bagahe natin bago makapasok sa platform. Tama kaya yung... Sabi ko naman Agra, di ba? Bakit 95 lang? Platform number 2 daw tayo. Ayun o, platform 2 and 3. Tapos may nakasulat na arrow, ganun, di ba? So, baba tayo sa platform number 3. Sa kabila. Dito ba? Marvin. Not in my 2025 bingo card. Ang mag-train sa isang local train sa India. Ayun o, bakit may... ano ng bato? Dami nangyayari. Yan na nagbebenta ng... Tanong nga tayo. Wala ba tong seat, no? Hazrat Nizamuddin to Agra Kant. 188 kilometers. Ang layo. Gano'ng katagal yung biyahe natin, B? So, ayan o. Merong mga nakatambay sa gilid. Merong nagko-construct. May mga bilihan naman ng pagkain. Chicheria. Wala, may daga. Hi, Ratatouille. Platform. Train number 12715 Hazur Sahib Nandir Amritsar Platform. Ay, nawala. So, platform number 2 dito, tapos platform number 3 doon sa kabila. Ayan, no, open area lang. May mga trains doon sa ibang platform. Oh. Ito yung ticket ko, no? Wala namang seat number. Oh. Hazrat to Agra. 188 kilometer, 1 adult. Commence journey within 3 hours of departure of first train. Ano to? 11:10. Baka yan yung... Yan ba yung ano, start ng train? 11:10 dadating. Ito yung date November 4. Hindi 11:10 kasi 11:30 na eh. Anong 11:10? Bahala na. Basta pag may dumaan na train siguro, Agra na yun. What if mali yung masakyan? Kailangan ko makapagtanong. So basically guys, wala siyang time kung anong oras darating yung train. Walang assurance. Parang wala rin nakasulat kung anong oras. Basta mag-aantay lang kayo. So nag-accumulate lang yung dami ng tao, dumadami-dami na yung tao, ayan no. Pero wala pa rin dumadating ng train. Tapos sinearch ko na lang online kung gaano katagal yung wala. So sinearch ko na lang online kung gaano katagal yung biyahe. Mga 2.5 hours daw yung biyahe sa ganitong train na very local lang. Hi! So yun guys, antay na lang tayo. Di ko alam kung anong oras pero may dadating naman. May mga bilihan na ng pagkain dito, mga chicheria, soft drinks. Pero di ko kasi sure kung merong CR sa train. So ayoko munang kumain baka sumakit yung tiyan ko. May tubig naman ako at may isang biskwit na dala. So laban na muna yan. Tingnan nyo sa platform nila guys, may mga tumatawid no? Makaloka. Kasi ibang platform doon. Baka nagkamali sila ng platform. So dito na sila tumawid. Wala pa namang train actually. Parang it's already 12 na ba? 12:04. Siguro more than 30 minutes. Magma 1 hour na tayo. Wala pang train. Pero hopefully may dumaan na. Hindi natin alam kung anong oras. May narinig ako kanina 12:10 yata. 12:10. Anong oras ba? 12:05. Baka in 5 minutes baka may dadaan na. Ayan, may dumaan na train pero parang hindi ba pupuntang Agra guys. Parang ibang lugar yan. Wala naman siya. Lumagpas na yung 12:10. Wala pa rin dito. Ayan na guys, dumaan na yung train. Oh my god, ganyan lang pala siya guys. Parang siksikan pala tayo sa loob. Ang nakikita ko kasi na train sa online yung parang premium, yung meron kang privacy, ganun. Ito parang PNR yata siya na train. Sige, cultural immersion. Not in my 2025 bingo card, but let's go. Ito na ba yun or hindi pa? Ba't hindi siya nag-stop?
Yan guys, ganyan yung itsura niya. May mga bintana naman siya kahit paano, pero siksikan tayo sa loob. Yan guys, may mga lumalabas na ng mga pasahero, tapos tayo yung susunod. Sana may space, kasi parang free seating lang siya. Daming tao, Diyos ko Lord. Yan. Tama kaya itong nasakyan ko? Hindi ko alam kung may seat number or kahit saan lang ako pwedeng umupo. So yun guys, parang ang gulo kasi kulang yung seats. But this is my ticket. Sorry. Hindi ko alam kung saan ako upo or kung free seating lang ito. Let's see. Wild kit na. Hi guys. Hey guys, nandito na tayo sa train. Ito yung mga 2.5 hours yata pupuntang Agra, but let's go. Mathura? Mathura, Kana. I don't understand. Sorry. Where are you going? Agra? Agra. That's correct? Agra? Yeah. Agra. Shukriya. Hi guys. Hello. Very good. इसका पाल कितना है? Yeah. Hey guys, pinaupo nila ako. I'm going to Agra maybe 2 hours? 1 hour? Agra? 2 hours? So, pinaupo nila ako dito, tapos yung bag ko nandun. May bag ko. Laban. Medyo okay naman yung pwesto natin dito. Hawak ko na lang yung bag ko. Laban na to. Yan, tuloy tayo. Hey guys, I met some friends here at the train. Hi guys. They're from Agra and yeah, it's currently 2:27. Maybe we'll arrive 4 p.m. and they give me the so you're an army, Indian army. He's an Indian army and he's a police. I'm going for state police. You're State police. state police. So we are very safe here. We have police and army. Thank you. Nice to meet you guys. So ayun, ganyan yung itsura ng trains nila dito. Ito yung mga katabi ko. Tapos yung luggage pwede niyong ilagay sa taas. Meron silang lower and upper beds. So pwede kayo sa upper, pwede rin sa lower. Interesting. Where is my train? Huh? Where is my train? Oh, so they use this app, guys. So we will arrive in Agra at 4. So we are here. So 1, 2, 3 stops more. Okay. Thank you. And meron pala silang app na ginagamit, guys. And guys, malapit na tayo sa Agra. Siguro mga 30 to 40 minutes na lang. Next stop na tayo. Pero ngayon, nag-stop lang. Bababa yung mga tao. Maraming bumababa. Ang dami mo bago, siguro mga 80%. Kanina saksikan, ngayon hindi na masyado. Maluwag na oh. Kanina dito may mga tao sa ngayon wala na. Ang gulo ng kanilang pagbaba. Nag-aaway-away sila pagbaba. Philippines. Yeah. First time meeting here. First time. Are you enjoying? Yeah, it's so interesting for me. Are you vlogger? Yeah, YouTube. So, yun, napuno na naman pala guys kasi di ba may mga lumabas na pero may mga pumasok ulit. So punuan na naman ngayon. So wala na naman. May mga tao na naman sa gilid ko. Almost there. 30 to 40 minutes na lang and welcome to Agra. Still have my friend here. Hi guys. Yung isa namin kasama yung police, bumaba na siya dito. Pero last stop na yung Agra.
Hi. Vrindam? Ah, okay. फेमस जगह है हमारे यहाँ पे Okay. फेमस Famous guy. Oh, thank you. Right. Guys, palabas na tayo ng train finally after 3.5 hours. Guys, finally we arrived here at Agra Head. Still with my good friend here. Guys, ito yung sura ng Agra Station after 3.5 hours. It's okay. It's okay. Thank you. Thank you. It's okay. कोई बात नहीं समझाना मैं ना कोई बात ना बोले भैया जाओ So, and guys, my friend helped me na mag-book ng taxi, 200 lang. Siya na daw makikipag-usap. Tapos sabi niya, if ever daw alokohin ako ng taxi, tawagan ko lang daw siya. Pinakuha niya yung number niya. Kasi sundalo to si kuya eh. Nakipag-away pa siya dun kanina kasi tinatry ko i-scam. Sabi niya, don't worry, siya daw yung bahala. You're still gonna stay here? Yeah. This is my car. This is his car, okay. This car right there. Okay. Very good though, very good driver. Very good. Yeah. Any problem now, just call him. Thank you so much, bro. Thank you. Okay, guys, nagkaroon pa ng gulo kasi yung sundalo na nakilala ko, sobrang bait. My God, Lord, thank you for sending him to me. Ang dami kong pinagdaanan today, guys. Tapos tinatry ako i-scam dito. Sabi ng mga tao dito, bakit daw ako tinutulungan ng sundalo? Hayaan daw ko sila na kausapin nila ako kasi gusto nga nila akong i-taxi. Sabi ko mag-Uber na lang ako kasi para safe. Tapos sabi parang hindi ko kasi naintindihan pinag-usapan nila. Siguro sabi ng isa, ba't mo ba tinutulungan yan? Bakit ka ba nakikialam sa negosyo namin dito? Nagalit tong sundalo, sinugod niya yung lalaki, magkakaroon pa ng rambulan. Kasi pa nga pinagtatanggol ako ng sundalo, sabi niya maraming scammer dito. People will try to scam you, yung mga gamit mo, ingatan mo kasi maraming mga magnanakaw dito. So, Lord, grabe, sobrang thankful ako na sinend siya ni Lord sa akin. Okay, sure. Take your time. Yes, babe, this driver is coming here. Yeah, it's okay. Take This your time. driver is coming. So, mamaya ikukwento ko sa inyo yung full details ng mga nangyari. Ang dami kong pinagdaanan today sa train. I-post ko muna yung train of thoughts ko. But later, ikukwento ko sa inyo pag nakarating na tayo sa hotel, okay? Actually, this is many talk the local people, follow the tourists. So hi. Oh, yeah. It's very disturbing to Indian tourists. Yeah, right. So we guess my job is government job. Oh, wow, Welcome thank you. to Agra. Wow, thank you. I see he's the officer prepaid taxi driver. Wow. Please look the price, the prepaid, the same price on the way. Wow, thank you. So this 2 days, all the good sightseeing plan. Okay. So guys, finally nakarating na tayo sa ating hostel dito sa malapit lang ang aking hostel sa Taj Mahal. Like make sure ko talaga na malapit lang siya sa Taj Mahal para walking distance lang. So my hostel is called Taj Street Hostel, pero naka-private room ako. It's a hostel, hindi siya hotel, pero private room. So, ang ganda actually ng room ko, look. Diba? Ang lawak. I also have my own private toilet and bath. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Grabe yung pinagdaanan ko sa train. Mamaya ikukwento ko sa inyo yung mga pinagdaanan. Pero gusto ko muna kayong i-tour sa labas kasi ang ganda ng labas, may sunset. Baka kasi mamaya mawala na yung sunset. Pakita ko muna sa inyo, guys. I'm just taking a video here. So guys, this is the hostel. Meron kaming common area dito. Ayan, di ba? Ang ganda. Tapos, kita natin yung labas. Ayun. Charan! Welcome to Agra. Tapos meron din silang rooftop doon. We can check the rooftop. Anyways, ito yung rooftop area. Tapos may sunset kasi dun, no? Tignan nyo. Oh, ang ganda ng sunset. Charan! So yun yung Agra, guys. At least meron tayong view ng Agra City. May nakita kong kalabaw dun. Tignan nyo, oh. Kapit bahay namin, meron silang kalabaw.
Total, nandito na tayo. Kwento ko na yung mga nangyari kanina sa train. Grabe yung mga pinagdaanan ko. So, di ba sumakay na tayo ng train? Since nga nagloloko yung website, hindi talaga ako makabook ng ticket in advance. Walk-in ako. Nung pag-walk-in ko, yung binigay pala sa akin na train ticket, yung pinakamura, hindi siya yung magandang train, as in yung pinakapangit din na train, tas general admission lang yun sa akin. So, di ba, tinagantay tayo ng matagal, tapos, nung pagpasok ko na doon sa train, ang gulo. Like, as in, pagpapasok, like, tulakan sila ng tulakan, tapos walang proper seating, so, kung saan ka lang makaupo, tapos, hindi na ako umupo, kasi parang sobrang naguguluhan na talaga ako sa mga nangyari. Ang ginawa ko, tumayo na lang ako sa gilid. Tapos yung luggage ko, nilagay ko na lang sa gilid. Tapos may tumawag sa akin na lalaki kasi nahihiya siguro siya. Sabi niya na, sige upo ka na dito, may bakante pa naman, ganyan. Di umupo na ako. Nung nakaupo na ako, siguro mga after 10 minutes, nag-check ng ticket yung konduktor. So nung chinek yung konduktor yung ticket ko, sabi niya general admission ka, hindi ka pwede dito. So sabi ko, oh my god, kinuha ko na naman yung baggage ko. Tapos naglakad ako dun sa pinaka general admission daw. Kaso sobrang sikip kasi nung train, hindi na ako makapunta sa general admission kasi may mga nakaupo na sa daan. Hindi na talaga kaya. Sabi ko, shocks, anong gagawin ko? Hindi na ako makapunta doon sa general admission kasi sobrang puno na ng train. So, ang ginawa ko, tumayo na lang ako doon sa hindi general admission, ni may upuan. Tapos dahil nakaupo ako doon, may dalawang lalaki. Ang bait ng dalawang lalaki, yung police, tsaka yung army. Sila yung binigay ni Lord talaga sa akin para makatulong. Tapos, di nakita nila, nakatayo ako. Sabi nila, sit down. Sabi ko, naka-general admission lang kasi ako, baka pagalitan ako ng conductor. Sabi niya, it's okay, sit down. Dito, umupo na ako. Kasi nakaupo na ako, buti nag-i-English yung yung army tsaka yung police. Buti nag-i-English, so sila yung nakakausap ko. Kasi most of the people na nakasakay, mga local, hindi nag-i-English, guys. Tapos sabi nila sa akin, bakit ka sumakay sa train na to? Sabi ko, kasi ito yung nakita ko sa Google. Sabi ko, hindi na ako makabook ng ticket kasi sa online. Sabi niya, bakit ka sumakay dito pang mga sobrang mahihirap? Parang sabi nila, parang Indian people, sobrang kailangan nila ng money. At itong train na to, para talaga sa mga walang budget. Alam mo, di ba 95 rupees nga lang yung binayad ko? Para sa mga walang budget talaga na tao. So, willing sila makipagsiksikan, willing sila makipagbardagulan. Sabi nila, hindi ka nila sasantuhin dito. Kasi ako talaga parang may mga bumabalya-balya lang sa akin, ganyan-ganyan. So, pinaupo na nila ako doon. Tapos nung nakaupo na ako doon, minamata-mata ako ng ibang mga lokal. Parang gusto nilang tumayo ako. Pinapatayo nila ako, sabi nila tourist, ganyan, parang turista. Dapat sila yung nakaupo kasi sila yung mga lokal, ganyan-ganyan. Tapos buti na lang talaga may dalawa yung army tsaka police. Sila yung nakikipag-away. Kasi di ko naiintindihan yung sinasabi sa akin. Pero ang nagigets ko yung action, pinapatayo nila ako. Tapos tumatayo naman ako. Tapos sabi ng police tsaka ng sundalo, hindi, wag kang tumayo. Upo ka lang dyan kasi lahat tayo dito wala daw seat number. Parang wala din yan silang mga seat number. So wala silang karapatan na paalisin kanila. Kasi yung iba binubuli-buli ako na parang tumayo ka ganyan. Tas buti na lang talaga may police tsaka may sundalo. Sila talaga yung binigay ni Lord. Buti na lang talaga na paalis din ako dun sa una kong upuan kasi walang nag-i-English dun. Sa una kong upuan, di ba? Buti na lang may conductor tas pinaalis niya ako. Napunta ako dun sa may sundalo tsaka police. Sila lang yung nag-i-English talaga na nakilala ko dun. Tapos sabi nila na alam mo yung India, sobrang hirap talaga. So yung mga tao dito, iniisip lang nila yung sarili nila, paano sila makaka-survive ngayon sa train, paano sila makakaupo ng maayos. So dapat malakas ka rin makipaglaban. Syempre hindi ko naman kaya makipagbardagulan, especially in a foreign country, no. Buti na lang talaga yung dalawang sundalo, yung police at sundalo. Sila talaga yung nagliligtas sa akin. Binubuli-buli talaga ako doon, may mga hanggang sa nung last part na sabi nung isang sundalo, dito ka na nga sa amin, parang lipat ka na. Pinaupo na nila ako doon sa kanila. So nagkatabi na kami para hindi na ako pinapaalis-alis. Tapos pinoprotektahan ako. Sobrang bait talaga nung dalawa. Alam mo, hindi naman ako mabilis magtiwala sa tao, pero doon talaga naramdaman ko na yung dalawa, yung sundalo tsaka police, genuine talaga yung concern nila sa akin. Kasi yung ibang tao, wala talaga silang pakialam sa akin na parang binubuli-buli. Sila talaga yung nakikipag-away. Tapos nakikita ko kasi na nakikipag-away sila.
Alam mo yung pag binubuli ako, sila yung sumasagot, tapos inaaway nila. Sabi ko, oh my God, sige. So parang kakampi ko talaga yung dalawang to. Tapos ito na nga, yung police, bumaba na siya sa isang stop. So kami nung sundalo, dito kami sa Agra, kami yung sabay na bababa. Nung pagkababa ko, nasabi agad ng sundalo sa akin, take care of your things. Kapag may nag-aalok na magdala ng gamit mo, wag mong ibigay. Dapat ikaw yung may hawak ng gamit mo, wag ka magtiwala dito kasi sobrang dami nang magta-try mag-scam sa'yo, magta-try na lokohin ka. So wag kang magtiwala. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos nung paglabas na sa amin, sabi ko mag-Uber na lang ako kasi ayoko na mag-taxi. Tapos paglabas ko, nakita yata nila na parang turista ang itsura ko. Hala, pinagkaguluhan ka na parang taxi, parang lahat sila lumapit, nagkukumpulan sila parang pinaligiran nila ako, nagkukumpulan sila. Tapos sabi ko sa sundalo, sige okay lang, mag-Uber na lang ako. Tapos parang pinoprotektahan ako ng sundalo kasi nga ang dami nung mga nagtatry na i-scam ako sa taxi. Tapos sabi ko mag-Uber na lang ako. Tapos sabi niya, tapos parang hinahatak ako ng sundalo na parang dito ka, wag ka dyan, ganyan. Tapos nagagalit sa kanya yung mga nag-i-scam. Kasi diba, pinapaliguran ako, sinasabi nila na, bakit mo ba inaalis siya sa amin, bakit mo ba tinutulungan yan? Parang hayaan mo kami nakausapin siya, parang gano'n. Kasi hindi ko na kasi naiintindihan yung mga pinag-uusapan nila. Mas ang daming sinasabi nung mga taxi drivers. Nainis yung sundalo, alam mo ba, sinugod niya. Doon ako kinabahan kasi sinugod niya, tapos tinulak niya yung parang, lalaban, parang gano'n, lalaban ka, gano'n. So sabi ko, shit, tapos kaya inaawat ko na yung sundalo, sabi ko na, okay na yan, wag ka na makipag-away kasi parang you will be in trouble pa because of me. Kasi nga pinoprotektahan niya ako sa dami ng mga, parang magta-try mag-iska. Grabe yung experience, guys. Hindi ko alam bakit ko to ginawa sa life. Tsaka, sa dinami-dami ng train, doon pa talaga ako, yung train pa talaga na pinakamura, pinakamagulo, doon pa talaga ako napunta. Alam mo yun, sabi nga nung sundalo, wala ka naman sigurong money problems, no? Wala ka namang money problems. Bakit kailangan mong sumakay dito? Parang sinasabi niya, next time huwag ka nang sasakay sa ganito. Sabi niya, hindi safe para sa'yo at hindi komportable para sa'yo. Sabi niya, yung mga sumasakay dito, yung mga Indians, kasi nga may kailangan nila ng pera, like, as in, alam mo yung mga matatanda doon, nakahilata lang sila sa sahig, yung mga walang seats, ganong kadaming tao, tapos nag-aaway-away sila doon sa loob ng station kasi nga sobrang sikip na, diba? But it was an experience, pero hindi ko alam kung kakayanin ko kung wala yung sundalo tsaka yung pulis. Sobrang thank you na lang talaga, Lord. Yun na lang yung pinagpapasalamat ko. Kasi kung wala, nabully na talaga ako doon. Tayo-tayo na ako doon. Tapos yung luggage ko, hawak-hawak ko na. Di ko na alam kung anong nagawa ko. 3.5 hours pa naman yung biyahe. Ang tagal. 3.5 hours. So kung wala yung dalawang nagtatanggol sa akin, hindi ko na talaga alam kung anong nangyari sa akin. Kaya sabi ko, oh my God, ayoko na mag-train. Nagka-phobia ako. Kailangan talaga pagbubuli ka ng train, yung train na sobrang maayos, no? But it was an experience. Grateful din naman ako na dumaan ako sa ganung experience, pero grabe. Doon ka talaga mapaparealize na okay pa pala yung kalagayan natin sa Pilipinas. Di ba minsan parang nagreklamo na rin ako kasi parang ano ba tong Pilipinas, hindi na tayo umuunlad. Pero pag pupunta kayo sa India, guys, ito-try nyo yung local train ng mga lokal. Hindi ko ma-imagine kung paano nila nakakaya. Alam mo yung kung paano nila nakakaya na gawin yun. Kasi ang hirap. Yung mga nakakatuwa lang din kasi may mga namimit ako ng mga bata. Pag mga bata, mga mababait kasi lalo na pag nakita nila nag-YouTube ako, hi, tas nag-i-English sila ng konti. Pero akala ko talaga ang galing mag-English ng mga Indians kasi ang dami ko lang nakatrabaho ng mga Indians before sa corporate job ko kasi international yung company namin. So may mga kawork ko sa India, sa Australia at kung saan-saan. So magagaling sila mag-English pero hindi pala lahat. Sabi nga nung sundalo, parang mga 5 to 10% lang ng Indians ang nag-i-English. So grabe yung communication gap. Tapos pag may sinasabi sila sa akin, hindi ko maintindihan. Pag pinapaalis nila ako, nakikita ko na lang sa mga facial expression nila, umalis ka dyan. Ganun lang, hindi ko sila naiintindihan. So ang hirap talaga. Ay, sobrang hindi pang first time traveler ang India, guys. Hindi siya pang mahirap. Especially kung DIY, no? Kung gagawin nyo to, merong clock tour. Merong clock tour na Delhi, Agra tsaka Jaipur. Like one day in Delhi, one day in Agra, one day in Jaipur. Parang mga magkano lang din naman. Kapag marami kayo, siguro 3,000 pesos. Pag solo kayo, mas malaki, 10,000, 15,000 pesos. Pero mayroon na kayong private car. I would suggest na yun yung gawin nyo. Yung ginawa ko, hindi ko ma-imagine kung sasabihin ako na gawin ko ulit yun in the next time. Parang hindi ko na kaya.
Alam mo, parang hindi ko alam kung paano ko nakaya na magawa yun, pero grabe, life-changing, tsaka grabe yun. Hi, hello. So, ayun, ngayon nandito tayo sa Agra. Ang dami mo nang pinagdaanan. Bukas na ako magta-Taj Mahal kasi sabi nila mas maganda ang Taj Mahal early in the morning para wala pa tayo masyadong mga tao kasi dumadami daw yung tao. So, ayan, so nag-taxi na lang ako. Tapos yung taxi ko rin, di ba, sabi pa ng sundalo kapag may nangyaring masama sa'yo, contact me in 10 minutes, pupunta ako dyan. Sabi niya, so pinagkatiwalaan niyo yung taxi driver, di ba, nag-taxi na lang ako. Kaso 500 yung pera ko, wala daw siyang barya. So parang dapat 200 lang rupees. So wala daw siya barya, 200 lang yung nasukli sa akin. So naging 300 rupees. Mas mahal pa rin siya kaysa sa Uber. Kung nag-Uber ako to 40 lang, pero hiyaan ko na lang, hindi na ako nagsumbong dun sa sundalo na parang hindi ako sinuklian ng tama kasi gugulo pa, inaway niya na nga kanina yung mga tao. Parang okay na sa akin yun. Like 100 rupees, mga 66 pesos lang naman. So wag ko nang istresin yung sarili ko. So okay na lang yun. At least ang mahalaga, nandito na tayo sa hostel at ay, ang dami pinagdaanan. Maggagabi na, nag-sunset na, hindi tayo nakakain. Kasi ayoko kumain dun sa train, baka nga sumakit yung tiyan. Kung may mga nagtitinda kasi sa train ng mga kung ano-ano, imagine sobrang sikip na, no? Tapos kaya pa rin may magtinda. Grabe. Pero tinitignan ko pa rin doon sa at least may pinadala si Lord sa akin na 2 angels. Grabe talaga yung sundalo tsaka Lord, thank you talaga. Like, parang feeling ko talaga sila yung anghel. Angels talaga sila na pinadala ni Lord. Kasi kung wala sila, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya. Yung grabe yung grabe. Yung mga ganitong travels, no, maano ka rin eh. Na-immerse yung sarili ko. Pero nagiging grateful ka rin na, buti na lang hindi rin ganun yung buhay ko. Buti na lang maganda pa pala yung buhay natin, no, kesa sa buhay na meron sila dito, no. And thank you lang talaga na kahit saan ako magpunta, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Na lagi talaga siya may sinisend na mga angels sa akin. So kinuha pa lang yung yung pulis sa sundalo, save nila yung number nila. Save ko daw yung number nila. Anything daw, if ever magkaroon ng problema, wag daw ako mag-hesitate na i-contact sila. They will, pupuntahan daw nila ako if ever magkaroon ng problema dito sa Agra. Sobrang bait talaga nung dalawang nakilala ko. Sobrang thank you. Parang naiiyak ako kasi may mga tao pa pala na mabait. Alam mo yun? Kasi parang kanina ang gulo talaga sa train. Pero may mga tao pa rin pala na sobrang, nung una nga hindi ko sila pinagkakatiwalaan kasi sabi ko, bakit nila ako kinakausap nitong dalawa? Baka may hidden agenda. Pero habang tumatagal, alam mo yun, parang habang tumatagal nare-realize ko hindi mababait talaga sila. Inaaway nila kapag may umaaway sa akin. Yung as in, yung bag ko, kanina nga yung sundalo yung bag ko, gusto niya siya pa magbibit. Sabi ko, wag. Ang lakas naman makaprinsesa, te. Yung parang ayaw na ako pagbitbitin ng yelo ko na maliit. Sabi ko, hindi ako na magbibitbit kasi baka daw mabigat. Sabi ko, hindi na. Sobrang bait. Tapos na-confirm ko na sundalo talaga sila kasi yung nasakyan ko rin na taxi, sabi niya, buti na lang kasama mo yung Indian Army. Sabi niya, kilala daw pala yung Indian Army na yun dito. Kilala siya bilang sundalo dito. So, sobrang thank you talaga at nakilala ko rin siya, no? Nagkaroon tayo ng contact dito. But anyway, ayan na, tara na. Ang dami natin pinagdaan, kain na muna tayo. And guys, so this is my room, no? Sobrang affordable lang din to. Mamaya papakita ko sa inyo. But basically, room tour muna tayo habang hindi pa ganun kakalat. Actually, may iba't ibang ilaw yan dito. Ayan. Nagkaroon ng blue, diba? Tanggalin muna natin yung blue. Tapos, meron akong bed dyan. Meron akong TV. Yan, TV. May aircon naman ako dyan. I have my mirror dito. And meron naman tayong private na toilet and bath. Ayan, ang laki din ng toilet actually. Guys, huwag kayong magugulat. Alam niyo kung magkano lang to. Wala pang 1,000 pesos. Tignan nyo. Ayan siya. Taj Street Hostel. 915. Sa clock ko lang yan na book. Ayan. Diba? Sobrang mura. Ayan. Ayan yung room ko. Taj Street. So, merong 800 pesos lang eh. Merong mas malaki pa siguro 1,300. Pero actually okay na ako dito sa double room. Yung 800 nga lang pala. So ayan, pag pupunta rin kayo sa India or dito sa Taj Mahal, gusto nyo na walking distance lang ito sa Taj Mahal, bukas maglalakad lang ako.
you might consider booking this hotel. It's called Taj Street Hostel. Of course, you can book that on Klook and get 5% discount using my code Marvin sa Mako Klook. Tara na, ang dami natin pagdaanan. Kain na tayo, guys. Yung guys, sa hostel namin, mostly mga foreigners, no? So, may nakita na akong dalawang lalaki na from Germany. Tapos yung isang babae, nag-English siya, hindi ko alam kung taga saan. Shocks, ba't may aso? Malakad lang tayo dito kasi meron daw event yata mamaya sa hostel, kaso inuman yata, nagugutom ako. So gusto ko maghanap ng restaurant. Nag-Google Maps lang ako. May mga kinakita naman ako na cafes and restaurants nearby. So, let's go. So, merong tea house dito. Gusto ko naman, ayun yung restaurant to. Magic of Spice, AC, Restaurant and Rooftop. Hotel Plaza. Dito na siguro yung Taj Mahal banda area kasi daming tao. Amazing restaurant. Ayun, may mga restaurant sa taas, no? Siguro mag-try dyan. Old England Cafe. Ay, ito. Parang maganda yung cafe na to. Tapos marami mga foreigner dito, guys, oh. Taj Mahal kasi, no? Atwaya Taj. Sa hotel siguro na to. Yan, kakarating lang yata nila. Yan guys, meron na namang mga cows sa kalsada, no? So again, holy yung mga cows. Actually, yung katabi namin na house sa hostel, diba, may katabi na bahay. Pagdaan ko, nagulat ako, may cow sa kanilang gate. Yung cow nila parang ginagawa nilang pet, ganun. Kasi nga sobrang holy niya, hindi nila pwedeng patayin. Kasi pinapakain nila doon sa may gate nila yung baka. Sabi ko, oh my god, may baka sa bahay. Ay, tari naman ng area na to, oh. Boomvillas. At least yung Agra, guys, less busy siya than Delhi. So, hindi naman siya super ingay din. May mga nagbubusina pa rin, pero sa Delhi, as hindi ka makapagsalita, no, lagi may busina eh. Dito, yung mga tao nagpapahinga din naman sa busina. Yes, may baka na naman sa likod ko, no? Palaboy-laboy lang sila dito yung mga baka. Naglakad lang naman ako para i-check lang yung area, pero medyo gabi na rin. Kaya kung, alam mo, sobrang hilig ko maglakad, diba? Pero kapag gabi dito sa India, medyo hindi ako like super confident maglakad ng gabi. So dito na lang ako sa area, and then mag-restaurant na lang tayo ngayon, guys. Hanap tayo ng restaurant for dinner. Guys, try nga natin to. Merong restaurant dito. Meron kasi mga foreigner na kumakain doon. So, parang okay na lang din siguro ako. At least may foreigner akong kasama. So, baka okay naman ito. Baka na-research nila. So, po tayo. Saan tayo? Saan tayo? Sa labas na ba tayo? Or din tayo sa loob? Yes, friend. Okay. So guys, itong in-order ko, at least mainit, no? Kasi kita mong bagong luto. So, safe tayo sa mga, namamatay na yung mga germs. If ever meron, diba? Advance lang ako mag-isip. It's called vegetable. Mag-mic pa ba tayo? Or narinig na ako? Vegetable Maggi. Ganun, matsala Maggi. Tapos sabi ko, pwede bang hindi spicy? Sabi niya, sige, hindi daw spicy yan. Let's see, kasi pag sinabi nilang hindi spicy, minsan spicy pa rin. Tapos pumili na lang ako ng soft drink. Kasi uhaw na ako. Meron silang mga in-offer dito na mga fruit shakes, mga mango shake, coffee, ganyan. Pero sabi nyo kasi wag ako masyadong mag-trust sa water nila. Kasi di ba pag mag-shake sila, ice din yung gagamitin doon. Baka kasi ang ice nila is parang galing sa water lang na tap water. So wag na lang mag-bottle doon. Ganito lang, soft drinks at least alam mong nakabote. Ang init. Maggi is good? Yeah, I love it. Thank you. Oh, thank you. Yung noodles niya actually parang normal lang na noodles, pero ito kasi parang iba yung flavor nung, di ba sa Thailand merong tom yum or pad thai. Dito naman ito yung kanilang matsala. Cheers. Matsala noodles. So parang merong curry flavor, pero green curry flavor. Hindi siya kagaya ng curry sa Thailand na green curry. Dito medyo on the stronger side yung kanyang flavor. Pero hindi siya too strong. Na minsan kasi pag too strong na parang hindi ko na kaya. Ito, kaya pa. Alam mo yung sa mga instant noodles, parang ganun. Kasi wala tong mga meat eh. Diba vegetarian sila dito. So usually may mga vegetable carrots, green peas, yan. Ganyan yung atake nila. Kaya ko. Hindi siya strong na hindi ko makakain. Kayang kainin, guys. Tsaka sa level of gutom ko ngayon,
parang kahit ano na kaya kong kainin, te. Diba? Na-stuck ba naman tayo sa train ng 3.5 hours? Kasi na-delay yung train. Para mga 1 PM na kami nakaalis. So, yung lunch, no, wala na ako sa gutom. Ay, nalipasan na, no. Diba, kung ano sinasabi ko. Nalipasan na ako ng gutom. Sarap. Tsaka buti lang mainit. Nagkikrave ako ng mainit. Nasa isang local shop lang tayo. Soft drinks dito. Hello. Tapos ito yung Taj Mahal. Yan. Sa street na yan, marami ng mga naglalakad-lakad. May mga kotse na rin dyan. May mga hotel. Actually, may hotel na rin doon sa harapan namin. Hi! Thank you so much. Let's go. Very local experience lang ang atake natin ngayon. Hindi ko alam kung mabubusog ako dito sa Maggi or more pa. Cheers. Booze. Grabe ang India, guys. Hindi siya, paulit-ulit ko na sinasabi, pero hindi siya madali. Natatakot nga ako maglakad-lakad ng gabi. Eh ako pa naman pag nagta-travel, night owl kasi ako. Sa Japan, lagi akong naglalakad ng gabi, ganun. Or kahit saan, mahilig ako maglakad ng gabi, pero dito natatakot ako. Tsaka maraming nag-a-approach sa'yo ng mga tuk-tuk driver. Na kanina nga may nag-a-approach na naman, sabi ko na hindi, maglalakad lang ako, tapos hindi talaga sila tumitigil. So guys, nag-decide, total nandito na ako sa may Taj Mahal area. Nag-decide ako na maglakad na lang papuntang Taj Mahal para malaman ko lang yung way. Kasi bukas maaga, di ba? 5:30 daw dapat makamagpunta na ako sa Taj Mahal. Kasi before 6 dapat nandyan na ako. Kasi pagka 6 daw, sobrang dami na ng tao. So before 6 tayo bukas, inaaral ko lang yung ruta ko. Ngayon is gabi na. Actually, may mga tao pa rin naman. Going to the Taj Mahal. Para mga 10... siguro 10 to 15 minute walk from my hotel ang Taj Mahal. Sana bukas ng madaling araw may tao rin kasi nakakatakot naman maglakad dito bukas kung wala tayong kasabay, no? Ayan, actually bumili na ako ng water para safe lang. Oh, may tubig lang ako sa ayan. May mga ganyan kasi mga maliliit na kainan. Ano to? Taj Nature Walk. Online tickets for Taj Mahal. Ay, hindi pa ako nag-book ng ticket. Meron yatang ticket. Online tickets for Taj Mahal available here. May ticket ba? Sige, okay lang. Bukas pa naman tayo pupunta. Hindi pa ako nag-book ng ticket. Kung meron yata ticket para maka-enter. Yan na, may mga restaurants din on the way to Taj Mahal. Kasi mostly Indians, guys. Marami pa rin tao kahit gabi, no? Pero in fairness, parang mas gusto ko yung Agra kaysa Delhi kasi aside sa mas less magulo siya, parang yung quality of air, parang mas maganda yung quality ng air dito. Hindi siya kagaya sa Delhi na super na yung kapal ng usok, no? Dito, meron din naman siguro konti, pero hindi siya kasing lala nung sa Delhi. So, mas okay pa rin. Naghanap ako ng dessert, pero parang wala talaga yata ako makikita ng dessert. But how much is that? This one 300 rupees. Price is the mentioned. Oh, okay. No, I'm good. Thank you. Okay, 200. No, I'm good. Thank you so much. Thank you. So, meron silang mga sweets dito, pero I think I'm good. Ipapatry ka nila, pero parang feeling ko, no, thank you. So, ipapatry may mga sweets sila dito, but then, feeling ko kasi kapag mag-try ka, ipo-force ka nilang bilhin. So, sabi ko magkano, di ba? Sabi niya 300. Sabi ko, no, I'm good. Tapos biglang naging 200. Tapos feeling ko pwede pa yung mapababaan pa. Ay, pinatay na ko ng ilaw. Pero wag na lang, baka let's not hirap ang English. Let's not find trouble. Tama ba? Wag na tayo maghanap ng problema sa life. So, although yung mga friends ko na Indian, yung nagpa-picture sa akin sa India Gate, no? May nire-recommend sila sa akin na dessert. Recommend sila ng recommend. Magtatanong sila nasan na ako. Sabi ko Agra. Tapos pag nasa Agra, magsisend sila ng mga try mo to. Nag-search sila ng mga dessert. Yung puti na dessert, yung gusto ko sanang i-try, nire-recommend nila. Meron silang specific store na nire-recommend. However, ang layo. Ang layo dito sa hotel ko. Maybe next time try natin yung dessert na yun. Okay, pabalik na tayo sa hostel namin. Medyo, ayun yung main road, no? Yung main road pa Taj Mahal. Medyo papasok lang yung hostel natin. Buti na lang para may mga European na babae na papunta rin sa area na to kasi naglakad-lakad pa kasi ako kahit gabi na. At least may kasabay tayo sa area na to maglakad pa uwi. Mas natatakot ako dito kaysa dun sa main road eh. Kasi dito is Kinita. Pero may mga homestay din naman, oh. The street homestay. Wala, may aso, my gosh. Ayan. Ito yung bahay na may
Ito yung bahay na may baka. Nakasarado na ba? Saan ba yun? May nakita ko, ay, ayan dyan. Parang nagpapakain sila ng baka kanina. Saan ba yun? Nawala. Kasi yan na yung hostel natin. Ay, dito yata yung baka. Ayan, may baka sila dyan. Kasi ito na yung hostel natin. Ay, hindi ko sila ka-hostel, oh. Dito na ako. Ay, hindi pa pala. Nalito na ako. Hindi, sana ka-hostel ko sila. Para hindi lang tayo ang foreigner dito. Ito ba yun? Dito ba yung may baka? Ayan. Ay, hindi ko sila ka-hostel. Ito na yung sa atin eh. Taj Street Hostel Homestay. Bye. Ayan, alas 7 pa lang pero uwi na tayo. And guys, I'm back na here sa ating hotel room or hostel room. Ayan. Actually, nag-aaya sila kasi meron silang parang gathering. Diyan lang, ito kasi nasa second floor ako. Tapos paglabas ko lang dyan ng pinto na yan, andyan na sila dyan. Merong music nga, hindi naman ganun kalakas yung music nila. Tapos, nag-get together sila, mga foreign travelers din, mga western. Iniisip ko pa kung gusto ko bang makipag-socialize or gusto ko na lang magpahinga today sa dami ng pinagdaanan natin. But maybe makikisama ako ng slight. Kasi maaga rin kasi ako gigising bukas 5:30 AM kasi nga for the Taj Mahal, no. So yun lang naman, at least meron tayong privacy dito, payapa tayo. After ng pinagdaanan today, nagtitransfer lang ako ng files to my editor para ma-edit na rin yung mga ganaps natin today. So, yun lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa aking first ever local Indian train for 3.5 hours. No, grabe. Epic na experience talaga. And nakita natin yung Agra. Pero hindi pa masyado. Tomorrow, i-explore natin yung Agra, Taj Mahal, and then yung city center, pupunta rin tayo. And then other tourist spots dito sa Agra. So, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa laging pagsama sa akin dito sa India at sa iba ko pang mga trips, no. Ingat kayo lagi at kumain kayo ng masarap. Ako nagki-crave na ako ng Filipino food. Gusto ko na ng adobo, sinigang, bulalo, sisig. Soon, matagal pa tayo dito. But maraming salamat guys. I'll see you again on the next one. Bye-bye!